Isipin niyo ito, paano kung sabihin ko sa inyo na ang United States Navy ay tahimik na naglabas ng pondo na nagkakahalaga ng $70 million para pabilisin ang pagdevelop ng isang bago at sekretong armas. Isang cruise missile na abot kaya, madaling i-produce, pero may kakayahang bumasag at magpalubog ng mga dambuhalang barkong pandigma ng kalaban. Pero heto ang pinakamalaking twist na yayanig sa balanse ng kapangyarihan sa Asya. Ang programang ito ay tahasang ginagawa hindi lang para sa sariling gamit ng Amerika. Ginagawa ito para direktang armasan ang kanilang mga malalapit na kaalyado sa pamamagitan ng foreign military sales. Wala pang direktang kumpirmasyon kung sino ang unang makakatanggap, ngunit ayon sa malalim na pagsusuri ng mga defense analysts at geopolitical experts, ang Pilipinas ay hindi lamang basta kandidato, tayo ay isa sa may pinakamalakas na potensyal o strong potential prospect para sa armas na ito. Welcome back sa channel, mga kababayan. Sa ating military update at in-depth analysis ngayon, hihimayin natin ang isang napakainit na development na posibleng bumago sa takbo ng labanan sa ating karagatan. Ayon sa ulat ng defense website na twz.com, formal nang pinili ng US Navy ang RAACMR missile para sa kanilang bagong maritime strike program. At ayon naman sa mga geopolitical context reports mula sa timesofIndia.indiatimes.com, ang Pilipinas ay isang napaka-logical na recipient nito sa gitna ng umiinit na tensyon at pambubuli na nararanasan natin. Bakit ito tinatawag na game changer? Paano nito papalawakin ang ating depensa kumpara sa mga kasalukuyan nating armas? At bakit perfect fit ito para sa ating bagong military strategy? Ihanda ang inyong mga sarili, dahil hihimayin natin yan sa susunod na 9 minutes. Huwag kukurap, at tapusin ang video para sa buong detalye. Para lubos nating maintindihan ang bigat at halaga ng balitang ito, kailangan muna nating pag-usapan ang konsepto na nagtulak sa paglikha nito, ang CHAOS program ng Amerika. Ang ibig sabihin ng CHAOS ay Coalition Heterogeneous Affordable Offensive Strike. Ayon sa kumpirmasyon mula sa twz.com, nagbigay ang US Navy ng nasabing $70 million na kontrata sa kumpanyang Co-Spire. Ang kanilang misyon, i-disenyo, i-test, at i-deliver ang isang ground-launched, mid-range cruise missile system na kayang umatake ng mga target sa lupa at mga gumagalaw na barko sa gitna ng dagat. Ang napakalinaw na layunin ng CHAOS program ay ang konsepto ng affordable mass. Sa modernong digmaan, ang mga high-end na missiles tulad ng Tomahawk ay umaabot ng ilang milyong dolyar bawat isa. Hindi ito kayang bilhin ng maramihan ng mga bansang tulad ng Pilipinas. Ang sagot ng Amerika dito ay ang pag-imbento ng mga armas na gumagamit ng mga commercial off-the-shelf parts at three-dimensional printing para mapababa ang presyo nang hindi sinasakripisyo ang lakas. Dito pumapasok ang RAACMR, o Rapidly Adaptable Affordable Cruise Missile Extended Range. Isa itong turbojet powered na cruise missile na may hugis trapezoid, na idinisenyo para i-maximize ang fuel space at magkaroon ng stealth features para hindi agad ma-detect ng radar. Mayroon itong advanced GPS-assisted navigation at isang long-wave infrared seeker sa mismong nguso nito. Bakit mahalaga ang infrared seeker? Hindi tulad ng mga missiles na gumagamit ng active radar na naglalabas ng signal na pwedeng ma-detect ng kalaban, ang infrared ay passive. Hinahanap lang nito ang init ng barko. Ibig sabihin, hindi ito basta-basta maaapektuhan ng mga radio frequency jammers, at hindi rin ito binibigyan ng maagang babala ang kalaban na may paparating na missile. Ngayon, pag-usapan natin ang range. Kung ihahambing natin ito sa mga sikat na anti-ship missile sa merkado ngayon, ang sikat na Harpoon missile ay may range na nasa 150 miles lamang. Ang modernong Naval Strike Missile o NSM naman ay nasa 162 miles. Pero ang RAACMR, tinatansya na kaya nitong umabot ng 485 nautical miles, o halos 900 kilometers. Kapag inilagay mo ang launcher na ito sa Palawan o sa Northern Luzon, kayang-kaya nitong sakupin at takpan ang napakalaking bahagi ng ating exclusive economic zone at lagpas pa. Ngayon, pumunta tayo sa pinakamahalagang aspeto ng ating analysis, bakit naging napakalakas na prospect ang Pilipinas para tumanggap ng armas na ito mula sa Amerika. Hindi nalihim na ang Armed Forces of the Philippines ay nasa gitna ng isang napakalaking transition. Mula sa pagiging nakatutok sa mga internal security threats tulad ng mga rebelde sa kabundukan,
buong puwersa na tayong lumilipat sa territorial at external defense. Sa katunayan, inilunsad kamakailan ng ating Department of National Defense ang Comprehensive Archipelagic Defense Concept o CADC. Ang layunin nito ay simpleng-simple, siguraduhin na may kakayahan tayong protektahan at i-project ang ating lakas mula sa ating mga baybayin hanggang sa pinakadulo ng ating exclusive economic zone. Ayon sa mga pagsusuri ng timesofIndia.indiatimes.com at iba pang geopolitical observers, ang Pilipinas ay seryoso sa pagtatayo ng sarili nitong Anti-Access at Area Denial o A2AD network. Bilang patunay sa dedikasyong ito, nakabili na tayo at formal nang tinanggap ang mga OBAD kalidad na Indian BrahMos supersonic cruise missiles para sa Philippine Marine Corps. Nakita rin natin kamakailan ang pag-deploy ng US ng kanilang NMESIS anti-ship missile launchers sa mga nagdaang balikatan military exercises. Ipinapakita nito na ang Pilipinas ay bihasa na at patuloy na nagsasanay sa paggamit ng mga land-based anti-ship weapons. Dito magiging perpektong puzzle piece ang RAACMR. Ang BrahMos missile ay napakabilis dahil supersonic ito, pero dahil sa presyo nito, limitado lang ang pwede nating bilhin. Kung magkakaroon tayo ng RAACMR na mas mura at pwedeng bilhin ng bultuhan o en masse, magagawa nating pagsabayin ang atake. Pwedeng gamitin ng BrahMos para basagin ang mga advanced air defenses ng kalaban, habang ang 12-dosenang murang RAACMR naman ang tatapos sa trabaho. Magiging isang napakagandang pandagdag ito o complement sa ating kasalukuyang arsenal na siguradong magdadalawang isip ang sinumang bansa na magpadala ng kanilang mga armada sa ating teritoryo. Gusto nating linawin at maging mahigpit na objective sa ating analysis, hanggang sa mga sandaling ito, wala pang public announcements mula sa Pentagon o sa Department of National Defense natin na direktang nagpapangalan sa Pilipinas na bibili na ng RAACMR o formal na kasali na sa CAOS program. Kasalukuyan pa itong nasa initial development at prototyping phase ng COSPIRE at ng US Navy. Pero hindi natin pwedeng baliwalain ang mga malalakas na senyales. Ang Pilipinas ay ang pinakamatandang treaty ally ng Amerika sa Asia sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Ang ating defense cooperation ay nasa pinakamataas na antas sa kasaysayan, lalo na sa pagbubukas ng mga karagdagang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites na nakaharap mismo sa mga kritikal na choke points ng rehiyon. Ang pag-armas sa mga kaalyado tulad ng Pilipinas ng ganitong low-cost pero advanced na cruise missile ay isang absolute win para sa magkabilang panig. Para sa Amerika, nababawasan ang burden at pag-aalala sa sarili nilang mga barko dahil mas nagiging capable ang mga kaalyado nila na tumayo sa sariling paa at ipagtanggol ang unang linya ng depensa. Para naman sa Pilipinas, nagkakaroon tayo ng access sa top-tier at modernong missile technology sa presyong hindi bubutasin ang bulsa ng ating bansa. Habang nagmamature ang CAOS program sa susunod na 3 to 5 years, napakalaki ng tsansa na makikita natin ang mga RAACMR launchers na nakaparada sa ating mga dalampasigan. Sa pagtatapos ng ating in-depth analysis para sa araw na ito, isang katotohanan ang nangingibabaw, ang pagpasok ng mga abot-kayang maritime strike weapons tulad ng RAACMR ay pwedeng tuluyang bumago sa balanse ng kapangyarihan sa West Philippine Sea. Ang pagkakaroon natin ng ganitong sistema na pwedeng ilunsad mula sa lupa, itago sa ating mga kagubatan, at biglang magpakawala ng seryosong banta laban sa mga barkong nanggigipit sa atin, ay magbibigay ng matinding takot sa sinumang magtatangkang mang-agaw ng ating soberanya. Lahat ng mga developments na ito ay nagtuturo sa isang direksyon, ang unti-unting pagbangon at paglakas ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Kung nakita ninyong makabuluhan at nagustuhan ninyo ang ating malalimang update ngayon, mangyari po lamang na i-click ang like button para matulungan ang ating channel sa algorithm. Mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi kayo mahuli sa ating mga susunod na exclusive military, defense, at geopolitical updates. Maraming salamat sa inyong patuloy at walang sawang pagsuporta, at hanggang sa muli nating pagsusuri, mabuhay ang Pilipinas!